Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, let's click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Ano nga ba ang kaligayahan ng Diyos? O tayo mismo mga tao, ano nga ba ang kaligayahan natin? At sino nga ba ang priority sa ating buhay, di ba? So alam naman natin, given na yung pamilya, kasama yan sa priority natin, yan ang pangalawa sa Diyos. Diyos muna, tapos sa pamilya, kaibigan, at pakikipagkapwa-tao. Pero minsan, di ba, marami sa atin na ang sarili nila, ang pinapriority nila. Nakakalimot sila sa Diyos minsan, di ba? So, ano nga ba ang pamantayan ng Diyos? O pamantayan mo sa buhay? Kung paano ang relasyon mo sa Diyos. So, ayon sa mga awit, chapter 37 verse 4, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso, sa iyo'y ibibigay niya. So, yun guys, napakalinaw, di ba? So, yung kaligayaan daw, ay iuna muna natin sa Panginoon. Kumbaga, priority muna natin siya. At yung lahat ng mga nasa natin o gusto natin sa buhay ay kanyang ipagkakaloob, guys. Kanyang ipagkakaloob dahil sa natutuwa sa atin o nagiging masaya tayo. Lalo na kung priority mo siya. Baka naman kasi, di ba? Sa umaga pa lang, nakalimutan mo ng magdasal. Yung paggising mo pa lang, sa sobrang busy mo, tayo ka kaagad, ligo, diretso sa trabaho, wala nang dasal-dasal. Hindi ka na nagpapasalamat. Di ba? Madalas ganun tayo, di ba? O kaya naman pag uwi mo ng bahay dahil sa sobrang pagod mo na sa trabaho, nakakalimutan mo na rin magdasal para magpasalamat sa Diyos dahil nakaraos ka sa isang araw. O kaya naman, linggo-linggo, nakakalimutan mo na rin magsimba. Mas inuuna mo pa yung mga barkada, di ba? Mga okasyon na pinupuntahan kaysa sa magsimba ka para magpasalamat. So, ang sinasabi dito, unahin mo muna natin ang Diyos. Kung ma-inlove muna tayo sa Diyos, to follow na. So, magiging mabuti na ang lahat kung inuuna natin ang Diyos, lalo na sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. So, saan ba natin nakikita yung kaligayahan ng Diyos? Kung paano siya nasisiyahan sa atin. So, wala nang iba guys, kundi sa mga taong nasa paligid natin o kapwa-tao natin, lalo na yung mga taong nangangailangan ng tulong. Di ba sabi ng ating Panginoon Jesus, nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain, di ba? Nung ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinaninom. Nung ako'y nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Nung ako'y nagkasakit, hindi niyo ako pinuntahan. Di ba? At ako'y walang damit, hindi niyo ako sinuotan. Kaya tinanong ng mga apostol, yung kanyang mga alagad, sabi, Panginoon, kailan ba namin kayo nakitang nahuhaw? Kailan ba namin kayo nakitang nakulong? At kailan ba namin kitang nakitang nagutom at walang damit at nagkasakit? Ano sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, kung ano yung ginawa nyo sa kaliit-liitang kapatid ninyo, ay ginawa nyo sa akin. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. So, malinaw yan guys. Kaya yung pananampalataya natin, kung walang kalakip na gawa, patay yan. Yan mismo ang sabi ng Biblia. Kaya sana ito yung hingin po natin sa ating pagninilay sa ating Diyos. Naunahin muna natin siya, priority muna natin, at susunod na lahat ng bagay, lalo na yung blessing niya. Tuloy-tuloy na yung ibibigay. Pagkasi yung unang priority natin at kaligayahan natin sa Diyos. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, sa relasyon, at lalo-lalo na problema sa financial na kailangan natin lahat. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal, kung ikay maniwala at kung ikay magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, unahin lang natin siya,
tupalaw na ang lahat ng bagay. So tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po sa aming mga kasalanan. At alam namin, Lord, na marami kaming kakulangan sa inyo. I-bless niyo po, Lord, ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na, Lord. At may taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mong mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po, Lord. Yakapin niyo po ang kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan sa kanyang karamdaman. At sa kapatid naming nasira at nagkawatak-watak na ang kanilang relasyon sa kanyang pamilya, asawa, kapatid, magulang, ibalik niyo po, Lord, ang kanilang magandang pagsasamahan. Pagbigis-bigisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po, Lord, yung kapatid naming walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin sa aming mga pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.